Nakipagpulong ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Commission on Human Rights, kasunod ng mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Gusto ring makuhanan ng affidavit ng komisyon ang whistleblower para sa hiwalay nitong investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. Habang nasa kandungan ang larawan ng anak, maya't maya ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco. Inabutan na siya ng matinding karamdaman sa 4 na taong paghahanap sa anak na si Ricardo, isa sa mga missing sabungero. Sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumuhod hanggang makarating ako ng altar. Kasi hindi naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Nagsama-sama sina Carmelita at iba pang mga kamag-anak ng mga missing sabungero para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Sa paglutang ni alias Totoy na nagsiwalat ng mga nalalaman niya sa pagpatay sa mga missing sabungero, nabuhayan daw sila ng loob na makakuha ng hustisya. Pero alam nilang mahaba pa ang kanilang laban. Yung mastermind na gumagawa nito, napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. Kami po ay 4 na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Pagkatapos ng prayer rally, nakipagpulong sila sa Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang aming investigasyon. Yun pong paglutang nitong isang, sabihin na nating suspect dito po sa crime. Gusto po naming makausap siya, gusto po naming kuhanan siya ng affidavit. Iginit naman ng PNP na nakahanda silang protektahan si alias Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy nating minomonitor ang low pressure area malapit sa Luzon na kumpara kahapon ay tumaas ang tsansang maging bagyo. Uli itong namataan kaninang hapon, 445 kilometers. Kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, nasa high o mataas na ngayon ang tsansa nitong maging tropical depression o bagyo sa mga susunod na oras. Kung sakaling nasa loob pa ng PAR, kapag naging bagyo, papangalanan itong bagyong Bising. Pero sabi ng Pag-asa, sa loob o labas man ng PAR ito lumakas bilang bagyo, wala na yung direktang epekto sa bansa. Gayunpaman, posibleng magpaulan pa rin ang southwest monsoon o habagat, pati ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga, wala pa gaanong ulan maliban sa ilang bahagi ng Mimaropa at Mindanao. Sa hapon, halos buong bansa na ang ulanin. May matitinding buhos ng ulan sa Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Bohol at malaking bahagi ng Mindanao, lalo ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. Sa Metro Manila, bago magtanghali ay unti-unting tataas ang tsansa ng ulan. Posibleng maulit yan sa hapon at gabi, kaya magdala pa rin ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. Dahil sa missile attack ng Iran sa Qatar, 10 oras na naantala ang flight ng 31 Pilipinong pauwi sa Pilipinas. Nakatakda silang dumating mamaya bilang bahagi ng repatriation sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Darlene Kai. Nagulantang ang mga Pilipino sa Doha kagabi nang mamataan nilang missiles na sunod-sunod na pinakawalan ng Iran sa isang US base sa Qatar. Ang damay! Kuha ito ni J. Carlo Abrio na naka-duty noon bilang delivery rider sa Doha. Misulang fireworks display daw kung titignan mula sa malayo. Pero sa personal, ramdam na ramdam daw ng asawa niyang si Christine ang matinding takot. Yung amo ko, yung madam, biglang bumaba. Sabi magtago nga kami sa basement. And then yun nga, lahat kami nagbabaan. Halos 3 oras daw silang nagtago sa basement ng bahay ng kanyang amo kung saan siya nagtatrabaho bilang caregiver. Pero hindi raw siya mapakali dahil alam niyang nasa kalsada ang asawa niya sa mga oras na iyon. First time, kinabahan po talaga ako, ma'am. Kasi feeling ko parang tuloy-tuloy na siya. Pero
pinakalma lang din kami ng mga lokal dito. Dahil sa missile strike, pansamantalang sinuspindi ng Qatar ang air traffic kaya pinagbawalang lumipad ang anumang sasakyang panghimpapawid, papasok at palabas ng bansa. Kabilang sa mga naapektuhan ng unang batch ng OFWs na ni-repatriate dahil sa kaguluhan sa Iran at Israel. Na-delay ng mahigit 10 oras ang flight ng 31 OFW sa sinundo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 26 sa kanila ay mula sa Israel. 3 ang mula sa Jordan at tig-1 naman mula sa Palestine at Qatar. Nang payagan na uli ang mga biyahe, agad din silang nakasakay sa flight pabalik ng Pilipinas na nakatakdang dumating pasado alas 7 ngayong gabi. We're on our way home and we're thankful to the Qatari authorities. We're thankful to Ambassador Prem Melicor and the Philippine Embassy here in Doha, and of course, the President himself who has been monitoring our condition. Naghahanap na raw ang gobyerno ng ibang posibleng ruta na ligtas at hindi maaantala ang biyahe ng mga susunod na batch ng nagpapa-repatriate na OFWs na nasa higit 300 ngayon. At this point, we are currently also considering or studying that availing of a chartered flight. Alam ko yung iba sa inyo, alam yung ating naging chartered flight going to Lebanon. We have to consider restrictions in airspace, host country permits, and other measures para sa ma-ensure yung safety ng ating mga kababayan. Sinisiguro ng DMW at OWA na anuman yung maging desisyon ng mga kababayan nating OFW sa Iran, Israel at ibang bansa sa Middle East, kung uuwi man sila o mananatili kung nasaan sila ngayon ay susuportahan sila at bibigyang tulong ng ating pamahalaan. Hindi lang daw financial assistance kung hindi pati tulong sa kanilang tirahan, trabaho at kalusugan. Bukas din daw ang parehong klase ng tulong para sa undocumented OFWs na apektado ng gulo. Hindi kami tumitingin sa dokumento pagtungkol sa pagtulong, lalo naman ngayon na may ganitong nangyayari. Alam naman magkwentahan pa tayo kung sinong nakarehistro o wala. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang gala ng isang barkada mula Bulacan biglang naantala sa pagsulpot ng isang hindi inaasahang pasahero. Ito ang road trip na bangungot para sa mga may arachnophobia o matinding takot sa gagamba. Nasapot sa takot ang barkadang ito mula Plaridel, Bulacan. Nang sa gitna ng kanilang road trip, may naki-joyride sa kanilang gagamba. Minsan lang po talaga kami magkita-kita. Then sinundo ko po sila sa bahay nila. Tapos habang papunta po kami sa coffee shop, tumingin ako sa taas kasi i-move ko yung grills ng aircon. Tapos doon ko nakita yung malaking spider. Ang gagamba bigla raw gumapang sa kinaroroonan ni Anchel. Sobrang takot na takot po ako kasi may gagamba. Tapos hindi ko din po talaga na-expect na gano'n siya kalaki. Sinubukan pa rin nila itong dakpin gamit ang isang paper cup. Pero hindi ko kasi na-expect na mabilis yung gagamba. Nagulat din ako. At tila marami raw ang nakarelate sa kanilang nakakakilabot na enkwentro. Ang in-upload kasing video ni Anchel, meron ng 7 million likes at mahigit 56 million views. Pero ang tanong, paano nila natakasan ang mga galamay ng naki-joyride na gagamba? Kuya Kim, ano na? Madalas ba natin silang mapagkamalang mga insekto? Alam niyo ba na ang gagamba, ibang klase ng hayop pala? Hindi sila insekto, sila yung mga arachnid. Di tulad ng mga insekto na 6 ang mga paa at may mga pakpak at antena, ang mga arachnid 8 ang paa at wala silang mga pakpak at antena. Ayon naman sa Philippine Arachnological Society Incorporated, ang gagambang naki-joyride kay Anchel, posible daw isang Heteropoda venatoria o pantropical huntsman spider. Ang klase ng gagamba na ito ay madalas ito yung nakikita sa bahay natin, sa pader, sa CR. Natotolerate niya ang occurrence ng mga tao. So most likely nadala siya from sa bahay to sa sasakyan. Sila ay nocturnal species. Nagwa-wander sila during the night to search ng food. Ang mga gagambang ito nangangagat daw, pero ang kanilang kabandag hindi raw delikado. Mild lang ang kanyang venom, so hindi siya delikado sa tao. Unless nga lang kung meron kang allergic reaction sa kanilang venom. Tama naman yung ginawa nila na hinuli nila gamit ang cup. Kaya nga lang hindi successful dahil sensitive sila sa air movements. Kaya na-detect nila yung approaching na cup. So best option siguro is something na mahaba and buksan nilang bintana at saka
i-drive nila palabas yung gagamba. Bagay na ginawa raw nila Anchel. Hinintay ko po muna na makagilid kami ng sasakyan kasi pinapakalma po kami. Doon tsaka po ako lumabas nung talagang nabugaw yung gagamba. Kung takot ka man sa gagamba, baka ikay mataranta kung ito makita mo. Isang tarantula na kamakailan lang ay nadiskubre sa Romblon. Alam niyo ba nitong Marso, nilathala sa scientific journal na Zookeys ang bagong species ng tarantula na nadiskubre sa isla ng Romblon. Ang tarantula ay tinatawag na Selenobrachys ustrumsupacius o Romblon black tarantula. Ang kulay brown nitong katawan na sa 2 inches ang laki. Nababalot ito ng hair-like structure na nakakatulong daw sa kanilang sensory detection. Meron din silang claw sa dulo ng bawat galamay nito. Nakakatakot man ang kanilang itsura, para sa ilan, tandaan na hindi dapat sinasaktan o pinapatay ang mga nilalang na ito. Lalo't napakalaki ng papel nila sa ating kalikasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Itinigil na ng Police Community Affairs and Development Group ang kasunduan nito kay social media personality Rendon Labador kaugnay sa fitness program ng kanilang unit. Ang naputol na po yung engagement po ng Pikaji po sa kanya. According to General Sao, there was a misunderstanding in terms of the engagement with the concerned individual ay parang probably parang na-excite lang siguro, sir, si Ginoong Rendon na nung magkausap sila. Factor ba yung crash? I cannot second guess po kung ano po yung naging reason why they stop po yung engagement po kay Ginoong Rendon po. Kinuha umano si Labador para mabawasan ang timbang ng mga pulis bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III. Paglilinaw ng PNP, ang kasunduan kay Labador ay para lamang sa nasabing unit at hindi para sa buong PNP. Wala ane silang kinukuhang personalidad para sa buong hanay ng pulisya. Sinabi ni Ambassador of the State of Palestine to the Philippines, Munir Anastas, na malaking problema para sa Palestine ang pagbigay ng humanitarian aid sa Gaza at West Bank sa gitna ng opensiba ng Israel. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa GMA Network. Sa pakikipag-usap ng ambassador kay GMA Network President and Executive o Chief Executive Officer Gilberto Duavit Jr., kabilang sa tinalakay nila ang kultura ng Palestine at ng Pilipinas. Kasama rin nila sina Senior Vice President at Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at Vice President and Head of GMA Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Pagliligis ng atensyon mula sa sitwasyon sa Gaza ang panibagong opensiba ng Israel sa Iran. Ayon po yan kay Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas. At ngayong 2 taon mula nang sumiklab ang tensyon ng Palestine at Israel, panahon na anyang idiin ng Pilipinas sa Israel ang pagresolba ng krisis sa Gaza. Ang eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Pia Arcangel. Habang nakatuon ang atensyon ng mundo sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at sa palitan ng opensiba sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, maingat ding inoobserbahan ng Palestine ang sitwasyon. Magdadalawang taon na kasi at patuloy pa rin ang giyera sa pagitan nila ng Israel. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, na ang panibagong opensiba ng Israel sa Iran maituturing anyang paglilihis ng atensyon mula sa sitwasyon sa Gaza. Is the question why now? Why Israel attacked Iran right now, knowing that since decades Prime Minister Netanyahu was always saying that, Iran is too close of possessing the nuclear weapon. The attack came only 2 days before the meeting that was scheduled between the US and Iran for the negotiations. Sinabi noon ng Israel na inatake nito ang Iran dahil gumagawa umano ito ng nuclear weapons, bagay na itinanggi ng Iran. Sa 20 buwang military campaign naman ng Israel sa Gaza,
Mahigit 50,000 ng Palestinians ang nasawi. Mahigit 1 milyon ang lumisan ng kanilang tirahan. At sirang-sira na ang mga istruktura ayon sa health authorities sa Gaza. Itinuturing ito ng United Nations at ng mga kasaping bansa na matinding humanitarian crisis. Malawakan din ang malnutrisyon dahil hirap silang mahatira ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangangailangan. Everybody was asking Israel for the ceasefire first and to allow the humanitarian aid to arrive to the population. While Israel was using food and water as weapon, it is against all, not only international law and international humanitarian law, it is completely immoral, it is unhuman, it is unacceptable. Dati na nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos ng pagkabahala kaugnay nito at tingin ng ambasador na papanahon ng idiin ng Pilipinas sa Israel na resolbahin nito ang krisis sa Gaza. Lalo pat sinusubukan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. What we hope that Philippines has good relation with Israel is to apply some pressure on Israel in order that Israel respect the humanitarian question in Gaza especially and in the West Bank as well. In any case, we are really thankful for the President and the government since they made several statements asking for ceasefire and for humanitarian aid arriving to Gaza. So the Philippines is doing its best. Isa sa mga isinusulong ng United Nations ang pagkakaroon ng two-state solution sa pagitan ng Israel at Palestine, kung saan paghahatian nila ang lupang inookupahan nila. Posible raw ito, pero dapat makitaan ang magkabilang partido ng sinseridad. Is it viable still? Yes, it is. Even if it is weakened, there is a need to have a change within Israel with such a government. Of course, it wouldn't work since they declare it very clearly they are opposed to such a solution. Second thing, it's not only freezing the settlements, but also having a solution to take all settlers back to Israel. Ayon kay Ambassador Anastas, hangad nila ang pangmatagalang kapayapaan at umaasa sila na bago pa lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan nila at ng Israel, makakamit nila ito. It is very simple. As I mentioned, if there is a will, there is a way. It is not a religious conflict. It has nothing to do with religion. It is a political conflict. It is a legal conflict. It is a territorial conflict, whatever you want, but not religious. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Pinapapabasura ng Office of the Prosecutor sa ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Duterte na interim release. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ng korte ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Redacted o tinanggal ang ilang bahagi ng tugon na naka-upload sa website ng ICC dahil sensitibong impormasyon ang nilalaman nito. Sa 12 pahinang tugon, sinabi ng prosekusyon na naniniwala itong kailangan ang patuloy na detention ni Duterte para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis, masigurong hindi niya haharangin o ilagay sa peligro ang investigasyon at ang court proceedings at para mapigilan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa idinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinulos ng kanyang mga kaanak, particular ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Tinukoy pa ang pagpukol ng cellphone ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenia sa isang miyembro ng arresting team noon sa Pilipinas, dahilan para masugatan ito. Nananatili rin daw makapangyarihan si Duterte, kaya posibleng malagay sa peligro ang investigasyon at ang seguridad ng mga testigo at mga biktima. Kapag pinayagan ng interim release, mas magkakaroon daw siya ng akses sa kanyang mga koneksyon para isagawa ito. Binanggit dito ang kanyang mga anak, particular si Vice President Sara Duterte na may impluwensya sa gobyerno at mga kaalyado ng kanyang ama. Binanggit din ang impeachment proceedings laban kay VP Sara at ang aligasyong nagbalak siyang ipapatay si Pangulong Marcos. Kapuna-puna namang binanggit ng prosecution na nagkaroon sila ng usapan ng depensa para sa negosasyon kung paano mamimitigate ang mga risk kung bibigyan si Duterte ng interim release.
Pero yan daw ay kung si Duterte ay dadalhin sa isang bansang ni-redact ang pangalan na may mahabang history ng pakikipagkooperasyon sa korte at nakatitiyak na masusunod ang mga kondisyong ilalatag para sa interim release. Pagdiin ng prosekusyon, hindi raw ito sa bansang tinutukoy ngayon ng mga abogado ni Duterte. Hindi rin daw pumayag ang prosekusyon na hindi nito tutulan ang isang petisyon ng depensa, lalo't hindi pa nito na isusumite at hindi pa nila naaaral. Si Vice President Sara Duterte naman, kinumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Balik bansa ng VP ngayong hapon ayon sa kanyang tanggapan matapos ang ilang araw na pagbisita sa Australia. Bukas, nakatakda naman siyang dumalo sa isang pagtitipon sa Pampanga. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Malayo na pero malayo pa. Isa sa pinakanatutunan ni Andrea Torres ay i-acknowledge ang efforts and improvements sa buhay sa gitna ng mga pinagdaanan. Ang emotional na pagsalang ni Andrea sa GMA Integrated News interviews, ichichika ni Nelson Canlas. Andrea Torres, welcome to GMA Integrated. Ipinakilala ni Andrea Torres sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interviews ang kanyang gagampanang papel sa upcoming afternoon prime series na Akusada. Si Carol na simpleng magtatahong pero madidikitan ng krimen ang pangalan. Pumunta kami sa mismong lugar kung saan talaga kumukuha ng mga tahong sa Bacoor, Cavite. Actually, gumawa ng documentary si Miss Cara David dito and inaral namin yon. Yung pagod, yung init, yung pawis, but at the same time, dream role daw ni Andrea si Carol na back-to-back sa well-applauded niyang pagganap as Sisa sa Maria Clara at Ibarra. Gusto ko pa gumawa ng movies, gusto ko pa gumawa ng mas marami pang mga characters na sana mag-iiba yung pananaw ng tao sa mundo. Yung Sisa, nung sinabi nila na dati ang tingin lang namin sa kanya katatawanan or baliw. Ngayon nakita namin na ay hindi pala. Di raw naging madali para kay Andrea na marating kung nasaan siya ngayon. Until now naman, parang hanggang ngayon? Oo, hindi pa ako nag-relax. Andrea Torres ka na, oh. Hindi ko siya tinitingnan na gano'n kasi ang dami kong mga pangarap. So feeling ko, long way to go pa talaga. Ang dami pang room for growth. Ang dami ko pa talaga gusto maabot. At ang kanya raw sandalan, suporta at pagmamahal na nakukuha niya sa kanyang pamilya. Kaya't mas madali daw na maghintay para sa darating na magmamahal sa kanya. I welcome it. Ayoko lang i-pressure. Kasi pag hinahanap mo, minsan namamali ka kasi sa kagustuhan mo lang na magkaroon ng partner, di ba? Kung minsan, lahat ng traits okay. Pero may hinahanap kang kilig na hindi mo ma-explain yung Ano ba yung hinahanap mo? Gusto ko lang talaga yung pareho kami ng values. Ikinuwento rin ni Andrea ang anghel ng kanilang pamilya, si Kenneth, ang kanyang nakababatang kapatid na may autism at Down syndrome. Alam namin na binigay siya sa amin kasi siguro capable kami na magmahal ng ganong kalaki. Iba yung tanggal ng pagod once na ngitian ka, once na ihag ka. Every birthday niya, July 27, may big thing na nangyayari sa akin. Kung na matutupad, lucky charm. Ugali daw ni Andrea na magkwento kay Kenneth sa tuwing may pinagdaraanan siya. At hindi man daw nakakasagot, alam niyang naiintindihan siya ng kapatid. Dumarating ka sa point sa life mo na syempre nagre-reflect ka kung
na-reach mo na ba yung mga goals mo? May time pa ba? Sa tamang landas ba ako? Masyado na bang malaki yung dream ko na umaasa ako masyadong maaabot ko to? Or kailangan ba maging realistic ka? Medyo mag-step back ka na? Bakit ako naiiyak? Ang pinakamahirap daw na makalaban ay ang sarili. Ever since 6 years old ako, walang ibang nag-drive sa buhay ko kundi gusto ko mag-artista. So, grateful naman ako na kahit na prof yung dad ko, hinayaan niya ako pag kailangan ko mag-stop saglit. Kasi alam niyang, yun talaga yung gusto ko. Na-realize ko to recently kasi medyo nagbago na rin yung mindset ko. Siyempre, you have to help yourself, diba? Na-realize ko na minsan nakakalimutan mo na, marami ka pang gustong gawin. Pero marami ka na rin nagawa. Na nakakalimutan mo ibigyan ng credit yung sarili mo na na-achieve mo yon. And siguro, minsan kasi ang iniisip ko, bakit ganun? Ba't sa akin ang hirap? Ba't hindi ako nagkakaroon ng moments na parang, ayan, binigay lang sa'yo? Siguro, mas dapat kong isipin na at least, masasabi ko, lahat ng meron ako, na-earn ko yun, nilaban ko yun, di ba? And nakatulong yun sa akin ngayon kasi iba yung appreciation mo sa work mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.